Kamusta kayo mga ka-MC? Habang papasok ang Burr months, maraming tao ang nagsisimulang maghanda para sa mga bagong oportunidad. Pagbabago sa trabaho, negosyo, relasyon at personal na buhay. Sa astrology, mahalaga ang galaw ng Jupiter dahil tradisyonal itong iniuugnay sa growth, optimism, abundance at opportunities. Sa panahong ito, ginagamit ng mga astrologer ang planetary transits at birth chart houses upang gumawa ng interpretasyon para sa bawat zodiac sign. Pero tandaan mga ka-MC, ang astrology ay isang belief system at hindi isang scientifically proven method para mahulaan ang eksaktong mangyayari sa buhay ng isang tao. Kaya gamitin natin ang reading na ito bilang positive reflection. At kung may magandang oportunidad na dumating, samahan ito ng tamang pagpaplano, sipag at matalinong desisyon. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang 10 pinakamaswerteng zodiac signs ngayong Burr months 2026. Number 10, Capricorn. Capricorn, ikaw ang nasa number 10. Para sa astrology, ang Burr months ay maaring maging magandang panahon para sa iyong partnership, professional relationships at mga kasunduan. Mas magiging mahalaga ang mga taong nakapaligid sa iyo, lalo na ang mga taong may parehong goal at seryosong pananaw sa buhay. Sa usaping pera naman, maaaring maging mas stable ang financial situation mo kung matututuhan mong gamitin ng maayos ang mga oportunidad na nagmumula sa dating connections, negosyo o mga proyektong matagal mo nang pinaghahandaan. Sa career naman, partnership ang magiging malaking keyword mo. Kung may business proposal, bagong client, collaboration o professional agreement na darating, huwag agad itong tanggihan. Pag-aralan muna ang terms at siguraduhing malinaw ang bawat responsibilidad bago pumirma. Sa love life naman, magandang panahon ito para mas maging seryoso sa relasyon. At para sa single Capricorn, posible ring maging mas bukas ka sa isang taong may mature at stable na personality. Ang dapat mong gawin ngayong Burr months ay matutong makipagtulungan. Hindi lahat ng achievement ay kailangang ikaw lamang ang gumawa. Makinig sa advice ng mga taong pinagkakatiwalaan mo, ayusin ang iyong professional connections at huwag matakot humingi ng tulong kapag kinakailangan. Tandaan Capricorn, minsan ang pinakamalaking oportunidad ay dumarating hindi sa isang bagay na ginagawa mo mag-isa, kundi sa tamang taong nakakasama mo sa pagbuo nito. Number 9, Taurus. Taurus, ikaw naman ang nasa number 9. Ang iyong astrological reading ngayong Burr months ay nakasentro sa communication, learning, networking at bagong ideas. Maaari itong maging magandang panahon para sa mga Taurus na nagtatrabaho sa marketing, sales, digital content, writing, teaching, business o anumang larangang nangangailangan ng mahusay na communication skills. Kung matagal mo nang iniisip na magsimula ng bagong project, website, online business o content platform, maaaring magandang panahon ito para seryosohin ang iyong plano. Sa love life naman, communication ang magiging susi. Kung may dating misunderstanding sa pagitan mo at ng iyong partner, mas madali itong maayos kung magiging diretsyo ngunit mahinahon ka sa pagsasabi ng iyong nararamdaman. Para naman sa single Taurus, maaaring magkaroon ng interesting connection sa pamamagitan ng social media, work, studies, travel, o simpleng pakikipagkilala sa ibang tao. Hindi kailangan pilitin ng romance. Hayaan itong magsimula sa natural na conversation. Ang pinakamagandang gawin mo ngayong Burr months ay magsalita, matuto at makipag-connect. Huwag mong itago ang ideas mo dahil lamang sa takot na baka hindi ito tanggapin ng iba. Isulat ang iyong mga plano, pag-aralan ang kailangan mong malaman at gamitin ang communication skills mo para makahanap ng bagong opportunities. Taurus, maaring hindi isang malaking jackpot ang kailangan mo. Minsan, isang magandang conversation lang ang maaaring maging simula ng isang bagong opportunity. Number 8, Virgo. Virgo,
Congratulations dahil nasa number 8 ka. Para sa astrology, ang iyong malaking advantage ngayong Bear months ay maaring manggaling sa social connections, friendships, organizations, at professional networks. Ibig sabihin, hindi lamang sariling effort ang maaaring magdala sa iyo ng magandang resulta. Ang isang kaibigan, mentor, colleague, former classmate, o taong nakilala mo sa isang event ay maaaring maging valuable connection para sa isang future opportunity. Sa career naman, magandang panahon ito para maging mas visible. Kung mayroon kang magandang project o achievement, huwag matakot na ipakita ito. Maaari ring makatulong ang pag-attend sa seminars, conferences, professional events, o kahit simpleng pakikipag-usap sa mga taong nasa parehong field. Sa love life naman, maaaring maging interesting ang social circle mo. Para sa single Virgo, posible kang magkaroon ng bagong connection sa pamamagitan ng friends o group activities. Para naman sa mga may partner, mas magiging enjoyable ang relationship kung may shared activities at common goals. Ang dapat mong gawin ngayong Bear months ay lumabas sa comfort zone at palawakin ang network. Hindi ibig sabihin na kailangan mong makipagkaibigan sa lahat. Piliin lamang ang mga taong positive, supportive, at may magandang influence sa iyo. At higit sa lahat, huwag kalimutang ibalik ang tulong na natatanggap mo. Virgo, maaaring isang koneksyon ang magbukas ng pinto, pero ang iyong sariling skills at character pa rin ang magpapakita kung karapat-dapat kang manatili sa loob nito. Number 7, Gemini. Gemini, ikaw ang number 7. Para sa iyo, ang Bear months ay maaaring maging exciting dahil nakatuon ang reading sa money, communication, family, at personal stability. Kilala ang Gemini sa pagiging curious, adaptable, at communicative. Kaya maaaring maging advantage mo ang paggamit ng mga katangiang ito sa career at negosyo. Kung may bagong client, side hustle, project o business idea na nangangailangan ng mabilis na communication at networking, magandang gamitin ang natural mong strengths. Sa financial side naman, magandang panahon ito para mas maging organized. Sa halip na basta habulin ang mas malaking income, tingnan mo rin kung saan napupunta ang iyong pera. Gumawa ng budget, bawasan ang unnecessary expenses, at kung may extra income, pag-isipang mabuti kung paano ito mapapakinabangan sa long term. Sa love life naman, mas magiging magaan ang atmosphere kung magiging honest ka sa iyong partner. Kung single ka, maaaring maging attractive sa iba ang iyong sense of humor at conversational skills. Ang dapat mong gawin ngayong Bear months ay gawing action ang iyong ideas. Maraming Gemini ang maraming iniisip na plano, pero ang tunay na difference ay nasa execution. Pumili ng isa o dalawang goals at pagtuunan sila ng pansin. Huwag sabay-sabayin ang lahat. Gemini, maaaring marami kang oportunidad na makita ngayong panahon, pero ang pinakamalaking swerte ay ang kakayahang piliin kung alin ang talagang sulit paglaanan ng oras at effort. Number 6, Libra. At para sa number 6, Libra, ang iyong reading ngayong Bear months ay nakatuon sa career, reputation, leadership, at recognition. Sa astrology, ang career sector ay maaring maging mas prominent para sa Libra, kaya magandang panahon ito upang pag-isipan kung saan mo gustong mapunta sa susunod na taon. Kung may promotion na hinihintay, bagong posisyon na gusto mong applyan, o business idea na matagal mo nang pinag-iisipan, maaaring magandang simulan ang konkretong hakbang. Sa workplace, maaaring mapansin ng higit ang iyong effort. Pero tandaan, ang recognition ay hindi lamang tungkol sa pagiging magaling. Mahalaga rin ang professionalism, consistency, at magandang pakikitungo sa ibang tao. Sa love life naman, maaaring maging mas mature ang iyong approach sa relationships. Kung may partner ka, maaaring mas mapag-usapan ang future plans, finances, family, o iba pang seryosong bagay. Para naman sa mga single Libra, maaaring maging attractive ang iyong confidence, lalo na kapag malinaw na sa iyo kung ano talaga ang hinahanap mo.
Kaya ang dapat mong gawin ngayong bare months ay maging visible pero manatiling grounded. Ipakita ang iyong kakayahan, tanggapin ang responsibilities at huwag matakot manguna kapag kinakailangan. Pero huwag ding kalimutan ang balance, isang bagay na mahalaga sa Libra. Kung may opportunity na dumating, pag-aralan ito ng mabuti bago magdesisyon. Libra, maaaring ikaw ang mapansin ngayong panahon, kaya gamitin ang spotlight hindi lamang para makilala, kundi para makagawa ng bagay na tunay na makakatulong sa iyong future. Number 5, Pisces. Pisces, ikaw ang panglima sa ating listahan. Sa astrology, magiging maganda ang energy ng bare months para sa iyong creativity, love life, self-expression at personal projects. Kung matagal mo nang gustong magsimula ng creative project, online business, hobby, content, artwork o anumang bagay na gumagamit ng imagination mo, maaaring magandang panahon ito para seryosohin ang ideya. Ang iyong natural na pagiging imaginative at emotionally aware ay maaari ring makatulong sa pakikitungo mo sa ibang tao. Sa love life naman, isa ito sa mga lugar na maaaring maging exciting para sa Pisces. Para sa mga single, maaaring magkaroon ng bagong connection sa isang taong nakaka-appreciate sa iyong personality at creativity. Para naman sa mga may partner, magandang panahon ito para magkaroon ng mas maraming quality time at gumawa ng mga bagay na pareho niyong ine-enjoy. Sa career, huwag maliitin ang iyong creative ideas dahil maaaring maging useful ang mga ito sa trabaho, negosyo o sideline. Ang dapat mong gawin ngayong bare months ay huwag matakot ipakita ang iyong talento. Huwag hintayin na may ibang taong magsabi sa'yo na magaling ka bago ka magsimula. Gumawa, mag-apply, mag-post, mag-propose, at subukan ng mga ideyang matagal mo nang iniisip. Pisces, maaring ang pinakamalaking swerte mo ngayong season ay hindi basta pera o romance, kundi ang pagkakataong matuklasan na may kakayahan kang gumawa ng bagay na dati ay akala mong imposible. Number 4, Scorpio. Scorpio, welcome sa number 4. Para sa astrology, ang bare months ay maaaring magdala ng magandang momentum sa higher learning, travel, international opportunities, personal growth, at pagpapalawak ng iyong mundo. Kung may pangarap ka mag-aral ng bagong skill, kumuha ng certification, mag-apply sa international opportunity, o magkaroon ng experience sa ibang lugar, maaaring magandang panahon ito para magsimulang gumawa ng konkretong plano. Ang mahalaga ay hindi lamang mangarap, kundi alamin kung ano ang kailangan mong gawin para makarating doon. Sa financial side naman, maaaring magkaroon ng opportunities na connected sa business, investments, international work o bagong source of income. Pero dito kailangan ng Scorpio ang pagiging maingat. Ang positive astrological reading ay hindi nangangahulugang dapat basta-basta maglabas ng pera o pumasok sa investment. Magsaliksik muna, suriin ang risk at huwag magdesisyon dahil lamang sa excitement. Sa love life, maaaring mas maging malalim ang connection kapag pareho kayong may growth mindset at may mga pangarap na gustong abutin. Ang dapat mong gawin ngayong bare months ay palawakin ang iyong mundo. Matuto ng bagong bagay, makipagkilala sa mga bagong tao, at huwag matakot subukan ng environment na hindi mo pa nakasanayan. Kung may opportunity na tila malayo sa iyong comfort zone, pag-aralan ito ng mabuti bago mo tanggihan. Scorpio, minsan, ang isang malaking pagbabago ay nagsisimula lamang sa simpleng desisyon na susubukan ko. Number 3, Aries. Aries, nasa top 3 ka. Ang iyong bare months reading ay nakatuon sa home, family, stability, property, confidence, at personal foundations. Sa astrology, maaaring maging mahalaga para sa iyo ang mga bagay na nagbibigay ng security at peace of mind. Kaya kung may plano kang mag-improve ng bahay, mag-ipon para sa property, ayusin ang family matters, o gumawa ng mas stable na financial plan, magandang gamitin ang season na ito bilang pagkakataon upang ayusin ang iyong priorities. Sa career,
maaring lumakas ang iyong confidence bilang leader. Natural sa Aries ang pagiging action-oriented. Kaya kapag may project na nangangailangan ng initiative, maaaring ikaw ang unang kumilos. Pero tandaan, ang tunay na leadership ay hindi lamang tungkol sa pagiging unang nagsasalita o unang gumagawa. Kasama rito ang pakikinig, pagdedesisyon ng maayos, at pagtulong sa team. Sa love life at pamilya, mas magiging meaningful ang panahon kung bibigyan mo ng oras ang mga taong mahalaga sa iyo. Ang dapat mong gawin ngayong Bear months ay palakasin muna ang pundasyon bago habulin ang mas malaking pangarap. Ayusin ang finances, family relationships, personal goals at daily routine. Kapag mas stable ang foundation mo, mas magiging confident kang humarap sa mga bagong opportunities. Aries, hindi kailangan laging mabilis. Minsan, ang pinakamatalinong move ay ang huminto sandali, magplano, at siguraduhing matibay ang lugar na iyong pinanggagalingan. Number 2, Leo. Leo, ikaw ang pumapangalawa sa ating listahan. Isa sa pinaka-interesting na astrological themes para sa iyo ay ang personal growth, confidence, visibility, recognition, at bagong beginnings. Sa traditional astrology, malaki ang significance ng Jupiter dahil iniuugnay ito sa expansion at optimism. At ang paglipat nito sa Leo ay itinuturing ng astrologers na isang mahalagang transit para sa Leo placements. Kaya maaaring maging magandang season ito para ipakita ang iyong talents at simulan ang mga bagay na matagal mo nang ipinagpapaliban. Sa career at negosyo, maaaring maging mas visible ang iyong efforts. Kung mayroon kang proposal, creative project, business idea, social media platform, o professional goal, magandang panahon para pag-isipan kung paano mo ito maipapakita sa mas maraming tao. Sa love life naman, maaaring tumaas ang iyong confidence at social energy. Para sa mga single Leo, maaaring maging mas noticeable ka sa social situations. Para naman sa mga may partner, magandang gamitin ang energy na ito upang mas maging expressive at appreciative sa taong kasama mo. Pero Leo, may isang bagay kang dapat tandaan. Confidence is powerful, but preparation makes it stronger. Huwag umasa sa charisma lamang. Kung gusto mo ng promotion, paghandaan ito. Kung gusto mo ng negosyo, gumawa ng business plan. Kung gusto mong sumikat online, pag-aralan ang content at audience mo. Gamitin ang spotlight bilang motivation, hindi bilang dahilan para maging careless. Ang dapat mong gawin ngayong Bear months ay lumabas, magpakita at kumilos dahil maaaring maging magandang panahon ito para simulan ang isang bagong chapter. Number 1, Cancer. At narito na tayo sa number 1, Cancer. Sa traditional astrology, Jupiter is considered exalted in Cancer, kaya mahalaga ang Cancer sa reading na ito. Ang Jupiter ay traditional na planeta na naiuugnay sa expansion, optimism, growth, abundance, at opportunity. Dahil dito, itinuturing ng maraming astrologers na ang Jupiter in Cancer period ay may strong themes tungkol sa home, family, emotional security, nurturing, personal growth, at material stability. Sa pera at career, maaaring maging magandang panahon para mag-focus sa long-term stability. Kung may business idea, property goal, savings plan o career move kang pinag-iisipan, gamitin ang positive energy na ito bilang motivation para gumawa ng konkretong hakbang. Sa love life naman, maaaring maging mas mahalaga sa iyo ang emotional security at genuine connection. Para sa single Cancer, maaaring mas maging malinaw kung anong klaseng relationship ang gusto mo. Para sa mga may partner, magandang panahon para pag-usapan ng future, family goals at mga bagay na makakapagpatatag sa inyong relasyon. Pero Cancer, tandaan, ang pagiging number 1 sa astrology countdown ay hindi garantiya na biglang darating ang pera o lahat ng gusto mo. Ang pinakamagandang paraan para gamitin ang positive reading na ito ay gawing action ng optimism. Mag-ipon, magplano, alagaan ng relationships, matuto ng bagong skills, at tanggapin ang opportunities na dumadaan sa'yo ng may tamang pagsusuri.
Kung may isang mensahe para sa Cancer ngayong Bear Months, ito ay simple. Magtiwala sa sarili, pero samahan ng aksyon ang bawat magandang oportunidad. At dyan nagtatapos ang ating countdown ng 10 pinakamaswerteng zodiac signs ngayong Bear Months. Mula Capricorn hanggang sa ating number 1 na Cancer, bawat sign ay may kanya-kanyang magandang energy, may para sa pera, career, love life, pamilya at personal growth. Pero higit sa lahat, tandaan na ang magandang kapalaran ay mas nagiging makabuluhan kapag sinabayan ng sipag, tamang desisyon at kahandaang samantalahin ang mga oportunidad na dumarating. Ngayon, gusto naming malaman ang sagot nyo. Una, anong zodiac sign ka at kasama ba ito sa ating top 10? Pangalawa, ano ang pinakaaabangan mong swerte ngayong Bear Months? Pera ba? Pag-ibig? Career o pamilya? At pangatlo, naniniwala ka ba na may epekto ang zodiac signs sa ating kapalaran? I-comment nyo naman po ang inyong sagot at baka ang zodiac sign mo naman ang maging bida sa susunod nating video. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan i-like, i-share ang video at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod pa nating videos. Maraming salamat po sa panonood mga ka-MC. Hanggang sa muli, see ya!